Magandang umaga po. At tayo mag-uumpisa na. At habang tayo ay naghihintay, ang mangunguna po ngayong umaga, ang host ng ating panglingguhang pagtataas ng watawat ay ang tanggapan po ng General Services Office sa pangunguna po ni Tita Michi Elbo. Palakpakan naman natin ang mga taga-GSO sa pangunguna po ni Ma'am Michi Elbo. At ngayon, para po sa programa natin, tawagin natin ano po para sa 10 minutong spiritual upliftment o spiritual development o ano man ang tawag natin, tawagin natin si Pastor Jude Harabe. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga kamanggagawa, sa ating po mga department heads, sa mga doctors po natin. Magandang Lunes ng umaga po sa ating lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, good morning. Good morning. Mayroon pong magsalita ng solo, walang sabihin mo sa katabi mo, good morning. Good morning. Pag nagsasalita ka mag-solo, mahirap po yun. Baka kung ano mangyari. Mahipan pa ng hangin. Now, we have 10 minutes spiritual eating. Sino po sa inyo nag-almusal na? Marami sa inyo siguro nag-breakfast kayo, mabilisan lang. Coffee, no? Iba medyo heavy meal, breakfast. Kasi sabi ho ng kailangan sa almusal ay you will eat like a king. So kailangan po, marami po tayong kainin sa umaga. Pero ngayong umaga po ito ay ating pong pakinggan ang salita ng Diyos. Parang walang sound itong isang ito. Wala lang. Okay po. So anyway, ang sabi po ng salita ng Diyos from Psalms chapter 20. Yan. Kung kayo po ay may Biblia sa inyo pong mga cellphone, ang sabi po ng psalmist, may He give you the desires of your hearts and make all your plans succeed. Ano po? Rating ko po. May He give you the desires of your hearts and make all your plans succeed. Pagpalayo ng Diyos ang magsalita sa umaga ito. Lagi ko pong sinasabi na ang salita ng Diyos ay Diyos. He is God Himself. Sabi ng John chapter 1. At dapat po na ginagalang ng bawat isa sapagkat ito po ay isang seryosong bagay na whether we like it or not, tayo po ay haharap sa Diyos at the end of the day at magsusulit po sa Kanya. Ano po? Kahit ano pong level ng ating pong buhay dito sa lupa, tayo pong lahat ay haharap sa Diyos at magsusulit sa Kanya. At alam niyo po, ang isa ho sa pinakamagandang salita ng Diyos para po sa Kanya, sa mga taong haharap sa Kanya, yung pong marinig natin, yung salitang well done, my good and faithful servant. Kaya tayo pong lahat, para ho sa pagtatagumpay ng ating buhay, habang tayo nandito po sa lupa, bilang mga lingkod ng Diyos, tayo po kasi mga lingkod ng Diyos, sabi po ng Romans 13, ay dapat pala na ating ilagay po ang ating pong puso, ang ating pong bukas, or even yung sabi na yung ating pong desire, ano, doon sa plano ng Diyos para po sa ating lahat. Kasi yung plano po ng Diyos, yun lang po ang pinakamabuting plano para sa ating lahat. Because He know the plan for us. Plan to prosper us and not to harm us. Plan to give us hope and even a future. Kaya kung tayo po ay maglalagak po ng ating pong pagtitiwala sa Panginoon, that we put our desire to God, ano po, our hearts, surely our plan will succeed. At ang totoo po nagagawa nito ay ang Diyos sa buhay po nating lahat. As we recognize it, tayo po, depende po kung paano natin nire-recognize ang Diyos. No? Minsan, pag meron po tayong mga
mataas na tao sa lipunan na nagsasalita po sa maraming mga tao. Very attentive po lahat ng mga tao. No? Lagi sila talaga nakapokus, walang maingay, kasi nahihiya sila dahil nagsasalita ang isang mataas, ang merong mataas at tungkulin sa lipunan, sa gobyerno. Kaya they have to behave. Kailangan nilang tumahimik, makinig. Pero pag-isipin po natin, bakit kaya pag ang salita ng Diyos ay ipinapahayag, ang dami pong ayaw nakikinig at tila walang interes. Pero pagdating naman sa harapan ng Diyos, sasabihin, Lord, ako po, matinho ako ng, ng Bible study. Matin po ako ng spiritual upliftment. Weekly, nag-church ako. Pero niyo po, the Lord always look at our hearts. Hindi naman po yung labas ang tinitingnan ng Diyos sa atin, yung pong loob, kung ano po yung nasa loob. On how we interest in His Word. Kaya dito po, ang totoo po nagagawa nito, walang iba kundi ang Panginoon. At kapag nakita ng Diyos po sa ating puso ang katapatan natin sa Kanya, alam niyo po, isang bagay po ang mangyayari, yung ating po mga desire, sabi po ng Psalm, yung ating mga plano, ay pagtatagumpayin po tayo ng Panginoon. Paano po tayo magtatagumpay? Sabi ng kanyang mga salita, o saan ba natin po kailangan ilagak? No, marami po tayong intindihin bilang mga kawani ng pamahalang panlalawigan. Walang iba kundi sa makapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi po nung Proverbs, sabi doon, trust in the Lord with all your hearts. Siguro alam natin yan, no? And lean not into your own understanding. Kasi pag doon na po tayo nag-rely sa ating sariling alam, pag doon na po tayo bumasa sa ating mga profession, mga posisyon, minsan nawawala si Lord sa buhay po ng bawat isa. But we have to become familiar to the Word of God. Kailangan po yun. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, kailangan araw at gabi. Ano po? Meron tayo nito. Upang sa ganon, ay lumakas po yung ating buhay spiritual. Mahalaga po yun kasi we have spirit, we have soul, we have body. Kaya ho, inikaris po tayo na sa mga pagkakataon na kakaya ho natin, ay bigyan natin ng time ang salita ng Diyos. Sabi ko ng Isaiah 40 verse 8, the grass wither, the flowers fade, but the word of our God shall stand forever. No? Hindi pong damo, nalalantayan, at kumukupas po yung ganda ang kanyang mga bulaklak. Ngunit, ang salita ng Diyos ay hindi po mababago, hindi siya nililipas. Because there is power in the unfailing and unfaded Word of God in our life. Kaya ho, marami po mga bagay na sa panahon po natin ngayon, totoo lamang po na nakaka-absorb o nakaka-relieve ng maraming stressful thing, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen po ba tayo doon? Totoo po yun. No? Ang lahat po ng bagay sa mundo, ang ginagalaw natin is very stressful. Pero pag meron kang Word of God, makita ho natin how God reveal, how God, intervene sa buhay po ng bawat isa. Kaya nga ho, nalagi sa atin ng Bible, we have to put God first. Sa kahit ano pong kaabalahan ng tao, nating lahat, we have to put God first. His kingdom and His righteousness. At sabi doon, and all these things shall be added unto you. Wala hong masama na maging busy tayo sa maraming bagay, pero hindi rin naman po dapat na pinababayaan ang salita ng Diyos, sapagkat yan po'y pagkain para sa ating kaluluwa. That everyone need. Araw-araw po, kung paano po tayo kumakain ng kanin na may ulam, no? Kung pwede kumain ng kanin lang, of course, sasamahan mo ng ulam. At pagka tayo nag-ulam, no? Depende sa appetite natin. Talagang hindi ko tayo nagpapabaya dyan. Kaya ganoon din po, pagdating po sa salita ng Diyos, the people of God, PGL people, need the Word of God. Ang probinsya po natin, kaya ho, binibless the Lord, iniingatan because of the Word of God. Because the prayer of the righteous person, because the prayer of each and every one of us. Kaya, sabi po ng kanyang mga salita, the heaven and earth will pass away, but my words shall not pass away. Mawawala daw po yang lahat, langit at lupa. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi kahit kailan magkakagulan.
Kaya po sa atin po, mga minamahal na kamanggagawa, kung wala po ang salita ng Diyos, kahit pa ang itsura mo mukha kang fitted, mukha kang healthy, pero pag walang salita ng Diyos, sa harapan po ng Panginoon, you are, ano man tawag natin doon? Pag hindi ka normal, pag hindi ka healthy, no? So kayo na po ang mag-decide when it comes yung pong pinakang buhay natin sa harapan ng Panginoon. Kaya ito ang salita ng Diyos para po sa ating lahat sa umaga ito. As we start working this week, ito po mahalaga mga minamahal na lagi natin, nasa puso natin si Lord, lagi nasa puso natin ang kanyang mga salita, no? Hanggang dilid-dilihin, araw, gabi, anytime, any moment, kailangan po rest yung word ni Lord sa ating lahat. At sa ganun po, ay magagawa natin ang mga bagay na nais natin gawin ng may karunungan, ng may katapatan, at ng may kahusayan. Kaya po sa ating lahat, sa umaga pong ito, makaasa po tayo if we put God first in our hearts. At yung ating mga plano, yung ating puso, we start to desire the Word of God. Matamis ang Word of God. Kaya po, dapat pala natin itong asamin at ating pong i-crave siya para tayo pong lahat ay guminhawa, lumusog at magtagumpay. Kaya po, sa umaga ito, pagpalain po natin ang kanyang mga salita, tayo po'y sagling yuko at manalangin. Dakilang Diyos na aming amang nasa langit, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Tunay po na wala kami magagawa, Panginoon, kung kami po ay hiwalay sa iyo. Nais po namin, Panginoon, Lord, na ipagkatiwala sa iyo ang aming buhay. Lord, as we start working dito sa linggo na ito, dalangin po namin, Panginoon, na punuin mo kami ng kauhawan sa iyong mga salita, sapagkat yun po ang sabi mo, Panginoon, na kung kami ay magkaroon, Lord, ng desire sa aming puso, Panginoon, na ang iyong mga salita ay lumakas sa aming mga buhay. Sabi mo, Panginoon, ang aming mga plano, ang aming mga desire ay magkakaroon ng katagumpayan. Kaya kami sa lugar na ito, Lord, sa kabuuan po ng Provincial Government of Laguna, sa pangunguna po ng aming Governor Ramil Hernandez, sa lahat po ng iyong tinawag para mamuno sa bawat tanggapan, sa lahat po, Panginoon, Lord, ng iyong mga lingkod dito po sa pamahalang panlalawigan ng Laguna, Lord, we pray, pagpalayo po ang buhay ng bawat isa. At ikaw po ang siyang maging kauhawan ng bawat isa. Kagutuman po, Panginoon, sa oras, sa bawat araw. Kaya, Panginoon, we pray na sa araw na ito, ikaw po ang siyang manguna sa amin. At maging po yung pong tanggapan na mangunguna po sa amin, O Diyos, sa pagkataas ng warawat, ang GSO family, Lord, we bless them. At ikaw po ang siyang magpala sa kanilang buhay. Sa marami po nilang mga tapos, ang papuri ay lahat para po sa iyo. Kaya, Ama, sama mo po kami sa umagang ito. I bless your servant, the provincial government employees. Ikaw po ang magpala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsasabi ng Amen. Salamat po. God bless po. Okay, maraming salamat, Pastor. Napakaganda nung iyong binanggit ngayong umaga. Ayan, sa maigsi, isabuhay natin kung ano yung ating paniniwala, kung ano yung ating relihiyon. Dapat makita sa lahat ng aspeto ng buhay, sa trabaho, sa pamilya, at kahit wala sa loob ng ating mga churches o mga simbahan na kinaaniba natin, dapat makita sa atin yung isabuhay natin. Okay, magandang umaga muli sa inyong lahat. Walang binigay na program sila. Sino ba ang wala kang program? Okay, ang magpapadali ng programa ay isa na rin yun, si Sir Ram Alganes. Ano po? By the way, ang mangunguna po ngayong umaga ay ang tanggapan po ng Provincial General Services Office o ang GSO na pinangungunahan ng kanilang pinuno, Ma'am Michi Elbo.
Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa nagsimula ng serbisyong tama, Governor Ramil Hernandez, at sa kanyang may bahay at magpapatuloy ng nasimulang serbisyong tama, Gobernadora Ruth Mariano Hernandez, sa ating Provincial Administrator, Attorney Dulce Rebanal, sa mga department heads, unit heads, chief of hospitals at kapwa kawani, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tanggapan po ng pangkalahatang paglilingkod o ang Provincial General Services Office ang naatasang manguna sa lingguhang pagtataas ng watawat ng Pilipinas ngayong unang Lunes ng Agosto. Ako po si Ram Alganes, ang tagapagpadaloy ng programa sa umagang ito. Para po sa forma ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-awit ng lupang hinirang, ito po ay pangungunahan ni Ms. Luis Maxi Dalumban, Administrative Aid 1. Susundan ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Mr. Christian Quilapio, Job Order. Kasunod naman ay ang pag-awit ng Pilipinas Kung Mahal na pangungunahan ni Ms. Maida Valera, Administrative Aid 4, na susundan ng panunumpa ng Lingkod Bayan na pangungunahan ni Ms. Aria Lazaro, Job Order. Susundan ng panunumpa ng kawani ng gobyerno na pangungunahan ni Ms. Sarina J. Saginsin, Administrative Aid. Kasunod ay ang kredo ng Laguneño na pangungunahan ni Ms. Lian Ara Idjan, Administrative Aid 6. At susundan ng Panasa sa Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Ms. Maria Raquel Bautista, Administrative Officer 3. At sa pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn na pangungunahan ni Ms. Luis Maxi Dalumban, Administrative Aid 1. At panghuli ay ang pag-uulat ng mga naisakatuparang gawain o accomplishment report ng Provincial General Services Office gamit ang isang audiovisual presentation na pangungunahan ng aming Provincial General Services Officer na si Michi C.L. Maraming salamat po. Good morning po. Ating ilagay ang ating kanang kamay sa ating kaliwang pipi. At sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Tapos po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag ng may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakaligyan, makatao at makabansa. Awitin po natin ang Pilipinas Kung Mahal.
Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Nilinangin ko ang aking sariling kakayanan upang sa lahat ng panahon ay mapaglilingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikaing matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin nito, kasihan nawa ako ng may kapal. Panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa tiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhot. Sisikapin ko madagdagan ng nataling kakayahan upang ang atas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na itaas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko. At sa panahon ito, ako ang aking mga kapakawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ng ninyong lahat, ako ikaw susunod muna. Hindi mo natin itaas sa ating kanang kamay kasi sabay natin bigkasin ang kredo na lawin. Ikakadala muna, susong makaraglay ko ng isang tunay na mga daw na lawin. Tinarahan at itataguyod ko ang aking kain bilang iyong. Hindi ko tatangin ang kalagayan ng aking lalawigan. Hindi ko ipagpapalit sa aking kultura ang nakalulugag na kultura ang aking kinagisnan. Ipagtatanggol ko ang likasayanan ng aking lalawigan laban sa mapangwasak na dawi at asal. Sisikapin ko mag-instrumento ng pagkakasa, pag-unawaan at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay gagawin ko hindi sa pagkakanal ng pansariling pakinabang, kundi upang maging magandang halimbawa at pamana susunod ang salilahing lawin. Muli natin itaas ang ating kanang kamay para sa pamataas ng bawat
Bahagi ng programa ay ang pag-uulat ng mga naisatupang gawain o ang accomplishment report na tanggapan ng pangkahatang lingkod sa taong 2023-2024 gamit ang isang audio-visual presentation. Pangunahan po ito ng aming boss na kahit na palaging stress at abala ay patuloy na nagigilog ng may kasayan at puso. Ang kanyang kasipagan at dito ay patuloy na kanyang husay na mumuno hindi lamang sa loob ng kanyang tanggapan pati na rin sa labas ng kanyang nasasawan. Po ang aming masipag at walang kapagurang Provincial General Services Officer, si Ma'am Mili C. Eldo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa aming minamahal na punong lalawigan, Dr. Ramil Hernandez, at sa kanyang may bahay, na siyang magpapatuloy ng service na si Gobernadora Ru Hernandez, ang maliit at supportive na aming provincial administrator, si Atty. Guzman, sa lahat ng mga department heads, sa department heads, ibang hospitals, unit heads, at sa aking mga kapwa-kawani, isang maganda at maaraw at mapapawala po sa ating lahat. Tunay na medyo may katotohanan ng aming si Mr. Blackness. Kung po ano sa mga 90% may katotohanan. Wala po ang stress sa akin. Ganun pa man, pinilit ko na pumupunta sa aming tanggapan. Kaya nga po minsan yung mga liaison officer, kanimitong tawag po sa aking mga choco na po naman sa tawag sa nalay. Sila pinita sa opisina sa papel, sa mga problema sa opisina namin. Pero yun nga po, tulad sinabi ko, masaya naman po ang kalooban namin na mapaglingkuran ang bawat opisina at masaya ang mga problemang kanilang kinakabahan. Hindi na po ako baka ano po sabi ko, pagkakaan po natin ang aming visual presentation na at malulog. Baka nga po baka ikil ma-example pa. Kaya ito na po ang audio visual presentation. Ito rin po natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan po ang accomplishment report ng Provincial General Services Office para sa taong 2023-2020. Ipakita ang mga naging habang para sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating pamahalaan at mga kabayan. Ang kasaysayan ng PGS noong panahon ng dating Pangulong Corazon Aquino, pinatupad ang Republic Act 7160 o Local Government Code no. 1991 sa ng bas na ito. Pinatag panlalawigang tanggapan ng pangkalatang paglilingkod sa ilalim ng Section 490 na binuman ng isang Provincial General Services Officer, ang PGSO, ay susabi sa pagbibigay ng pangkalang servisyo. Ang mga pangangailangan ng mga nasasaktan, pasimulan ng mga alkalidad ng lagyan, at pagpapalagay ng kalisan at seguridad sa kapitol. Misyon ng PGS ay masisiguro ang pagbibigay ng mga pangunahing servisyo at pagkukuha ng pangangailangan ng mga agapan, at mga mamamayan.
masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng mga record sa sekretariya. Misyon ng PGSO, maging pangunahing tagapagligay ng mga pampublikong serbisyo na may taas na responsibilidad, integridad, katapatan at kahusayan. Maghatid ng serbisyo ng mabilis at mabisa sa pinakamababang gastusin para sa ikumpli ng pamahalaang panlalaga ng Laguna, mga tanggapan ng munisipyo at nasyonal, pagay, NGO at iba pa. Narito ang General Services Office Functional Chart bumubuo sa tanggapan ng PGSO upang maghatid at magbigay ng mga pangunahing serbisyo at pagmamahal ng hari-harian ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna. Ito ay ang General Services Officer, Assistant General Services Officer, Administrative Division, Supply and Property Division, Procurement Division, Ground and Building Maintenance Division. Ang bawat seksyon ay may mga papel sa pang-araw-araw na operasyon ng tanggapan, hindi maayos ang pagpapatupad ng mga serbisyo at programa ng pamahalaan. Ang General Services Officer ay responsable sa pagsuporta sa gobernador sa pagpapatupad ng mga hakbang para sa pangunahing serbisyo at sapat na pasilidad, pagbubuo at pagpapatupad ng mga plano at estratehiya, pangangalagaan pangbaw sa lahat ng kariyerihan ng lokal na pamahalaan, pagtatalaga ng espasyo sa mga plano opisyal, at pangangasiwa sa mga serbisyo, seguridad, at iba pa. Kabilang din sa kanilang tungkol ng pagiging pangunang tagapagligay sa mga aktibidad na may pagkakanayan sa pangungahing serbisyo, lalo na tuloy-tuloy na sa mga pagkakanayan sa mga tao o asa. Ang Assistant General Services Officer ay tumutulong sa PGSO sa pagpapatupad ng mga hakbang upang masiguro ang pagbigay ng mga pangunahing serbisyo sa pagpapasilidad, pagbubuo at pagpapatupad ng mga plano at pangangasiwa sa mga serbisyo ng janitorial, seguridad, landscaping, at iba pang maugnay sa serbisyo at iba pang publikong gusali ng lokal na pamahalaan at iba pang real property. Kabilang dito ang pagtulong sa GSO sa pagpapatupad ng mga espesyal na proyekto ng gobernador. Ang Administrative Division ng GSO ay nagsusupervise sa matulong ng GSO, naghahanda ng tamang barcode at naghahanda ng ito at kaugnay ng mga dokumento, natanggap at prosesin ng mga record ng halaga sa aming pagkakahal at administrative issues. Ang Supply and Property Division ng GSO ay ng inventory at sa section. Ang inventory section ng mga sinusubay ng record at Diyos ng mga ari-ariang pinupandena o donasyon, ito ang regisyon ng sasakyan ang mga donasyon. Ang certificate section ay napamahala sa mga gamitan at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga opisina, nag-post ng mga gamitan sa leisure at stock card, matagap na ginat ng mga gamitan namin sa purchase order, nagkakap ng mga silang gamitan at namahal ng mga ito sa iba't ibang at opisina. Ang procurement division ng GSO sa processing section ang processing section o process ng mga dokumento sa pilihan at kasunod ng mga dokumento at nag-process ng mga voucher hanggang sa pagbayad sa pagkana. Ang processing section ay nitiyak na ang presyo ng mga pagkana sa pamahalaan at ang mga purchase request ay maayos na ipadala at naayon sa technical specification ng mga end user. Ang division ay may responsibilidad na magbigay ng proteksyon at seguridad sa mga alarihan ng lawigan at pinay na pagpupunin ng mga sasakyan. Sila ang section ng mga alarihan na nangailangang pagbabayan at naghahanda ng mga rekomendasyon para sa pagkakailangan ng aksyon. Bukod dito, kanilang charge sa pagkukumpuni ng mga gamitan sa isang opisina at hospital at sa pagpapalagay ng kanisan na provincial kapolunan. Sa patuloy ng paglilingkod, narito ang ilan sa mga mahalagang serbisyo iniaalok ng tanggapan ng GSO, pagbibigay ng kagamitan, supply at materyales para sa donasyon, pagbibigay ng certificate of clearance para sa responsibilidad ng pag-aari, pamahagi ng mga kagamitan sa opisina, panglinis, pang-elektrisidad, at pangkumpulya sa mga tanggapan sa PGL, pagbibigay ng mga medical serbisyo, pagbibigay ng mga serbisyo gaya ng pagkukumpulya ng mga serbisyo ay bahagi ng aming hindi lang mapapunti ang edukasyon ng lokal na pamahalaan at pinarigay ng edukasyon sa mga kailangan at mga mamamayan at
electrical services kasama ang pag-install at pag-ayos ng mga electric wiring at fixtures sa mga opisina at pasilidad ng pamahalaan. Carpentry services bilang dito ang paggawa at pag-aayos ng mga katilan at furniture sa loob ng mga gusali ng lalawigan. Plumbing services ginagawa ang pag-aayos at pag-iinas ng mga sistema ng tubig at tubo upang siguraduhin maayos ang supply ng tubig sa mga tanggapan. Air conditioning services kasama dito ang regular na pagserbisyo at paglilinis ng sistema ng air conditioning upang mapanatili ang komportable klima sa mga opisina at espasyo ng pamahalaan. Ang servisyong ito ay bahagi ng aming pangako na magbigay ng mataas na kalidad ng serbisyo sa bawat pangangailangan ng ating komunidad at kapal na pamahalaan. Sa pagmumula ng paglilingkod, mahalaga sa ating kapatid na kalisan at kalisan ng mga pamilya lugar sa lalawigan ng Laguna. Kasama nito ang sumusunod. Festival Town, Nulaan, Delville, Lobby and Common Restaurants, Old Capital Lobby and Common Restaurants, Old Rivers at Lobby and Common Restaurants, Front Boxes from Red Boxes sa Sales Office, Social Capital Ground, Port San Luis City, and Common Restaurants, San Luis Court and Plaza. Ang Underground and Building Maintenance Division ay responsable sa paglagaan ng mga ito upang mapanatili ang kanilang maayos at maayos sa kalagayan. Ito ay bahagi ng aming dedikasyon na siguruhin ang bawat pamilya espasyo ay laging handa at maayos para sa lahat ng mga mamamayan na lalawigan na. Itong nakaraang buwan, matagumpay na isinagawa ng aming tanggapan ang mahalagang pag-aayos sa mga gamitan ng sistemang elektrikal sa iba't ibang opisina at pasilidad ng pamahalaan para sa lalawigan ng Laguna. Kasama ito pag-install ng bagong water motor pump sa Laguna Provincial Jail at electrical outlet para sa people sa opisina ng Vice Governor. Binurin namin ang detailing sort of steel case provincial complex at patupan mga pag-aayos sa mga circuit breaker at mga air conditioning units sa iba't ibang opisina tulad ng GO Executive Lobby, GO Rizal Memorial District Hospital, Office, Temple, at mga office sa maraming pag-ibang tanggapan o opisina. Bukod pa rito, matagumpay na isinagawa ng PGSO ang iba't-ibang mga pag-aayos sa mga air conditioning units sa iba't ibang pasilidad ng pamahalaan sa mga air conditioning units sa mga sumusunod na lugar: Laguna Cultural Center, Vice Governor Office, Nagkaran District Hospital, LPMO, RTC Office, Provincial Engineering Office, Go Extension Office in Hector, Calamba City, sa Cabro City District Hospital, Mayhay District Hospital, Provincial Sport and PGSO ang bilang mahalagang proyekto sa mga kasama nito ang pagkakas sobrang init sa pagpipintura ng ceiling sa paglulo, pagpipinit ng mga fence, water, at buo sa provincial capital grounds para sa kanilang Festival 2023 at paglilinis at pag-power wash ng FOA building. Kasama rin ang pag-aayos ng mga kagamitan tulad ng pagpintura ng wooden cabinet para sa Laguna Climate Change Office, pagpapagawa ng 20 piraso ng signages para sa organisasyon ng pag-flow sa Capitol at Festival Ground, at pag-aayos ng mga sila sa mga toilet pools at sa Capitol at Festival Ground. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, at hindi pinapabuti ng PGSO ang mga pasilidad ng Laguna upang magbigay ng ligtas, malinis at maayos na kapaligiran para sa lahat ng mga taga-Laguna. Noong 2020, matatayo na sinasabi ng PGSO ang mahalagang epekto sa pag-isis ng mga pasilidad ng pamahalaan ng lalawigan ng Laguna. Kasama rito ang pag-inis ng mga palet at artificial at pag-inis ng mga upang ang buong business Laguna pag-inis sa pag-ayos
paglilinis ng para sa tupad layout, paglilinis ng grounds para sa dating labas sa pagtulog, at araw-araw sa pagbibigay ng hosting servisyo at pagpanatili ng palitan at kalinisan sa iba't ibang lugar sa Laguna. Noong nakaraang Anilab Festival 2024, ang PGSO sa pangunguna ng PGSO Maintenance Team ay muna sa pagtiyak na ang bawat sulok ng Kapitolyo ay malinis at maayos. Ang kanilang dedikasyon at pagsisikap ay nasilbing pundasyon sa tagumpay ng festival na nagbigay ng komportableng kapaligiran para sa lahat ng dumayo. Sa kanilang walang sawang serbisyo, naging tagumpay ang pagdiriwang ng Anilab Festival 2024 na nagpapakita ng tunay na diwa ng pagkakaisa at serbisyo para sa kapakanan ng pamayanan. Para sa pagbibigay ng mga micro na serbisyo at maliit na pagkumpuni ng mga pasilidad, ang aming tanggapan ay matagumpay na nakapagbigay ng hinihit-umunang Coron 68 na serbisyo. Ang mga serbisyo nito ay patunay ng aming dedikasyon sa pagpapanatili at pagpapabuti ng mga pasilidad ng pamahalaan para sa maayos at komportableng paggamit ng mamamayan. Para naman sa property and supply management and distribution, nitong nakaraang taon, ang PGSO ay matagumpay na nag-procure at mahagi 400 ng mga units sa mga opisina, computer, at pag-dere sa ibang opisina sa lalagyan ng lamina, nasa mga sinipin ang RIS na naglalay ng mapabulang na serbisyo ng ating pamahalaang lokal sa pamagitan ng ayos na pagkakaroon ng effective pamahala sa serbisyo, nakapagbigay ng suporta at pagpupunan ng mga kailangan ng ating unidad. Sa kabilang banda, sa employee leave clearances, ang PGSO ay nagproseso ng mga clearance para sa 562 nila na nag-apply ng education at para sa pag-review at pagpapasok sa mga kanito. Nagnasunod ang mga patakaran ng kanyang tanggapan, nagiging maayos at organisasyon maglilingkod para sa ating mga magayawa. Para sa property and equipment documentation, ang PGSO ay nakapaproseso ng 334 na acknowledgement receipts para sa mga bagong bumiling kagamitan at property issue slips para sa mga furniture and fixtures ng lalawigan. Dagdag pa rito, na italala ng tanggapan ng 1,871 na acknowledgement receipts para sa paglipat ng mga kagamitan upang masiwa ang tamang dokumentasyon. Para sa ganitong paraan, sa PGSO ay dedikasyon sa maayos at sistematikong pamamahala ng maayahan at kagamitan ng pamahalaang lokal. Para sa registration, ang pamamahalang tungkulin ng Provincial General Services Office ay protektahan ng mga alayan ng pamahalaang panlalawigan. Noong 2023, maayos namin nirehistro at pinamahalaan ang 205 na sasakyan ng gobyerno na may mga plaka na nagtatapos sa 1 hanggang 0. Pinapasa ang patakaran ng ligtas na operasyon at maayos na pagpapanatili ng kabuuang halagang 2,465,113 pesos and 72 centavos para sa insurance. Sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala at pagsunod sa regulasyon, hinugunan ng PGSO ang pangangailangan ng seguridad at proteksyon ng mga pamunahan at arian ng pamahalaan panlalawigan. Ang Provincial General Services Office ay patuloy na nagbibigay ng mataas na kalidad na serbisyo sa loob at labas ng aming nasasakpan. Pamamagitan ng aming misyon na nasisunod na maayos at epektibo ang pagbibigay ng serbisyo, pangangalaga sa mga ari-arian, pagpapanatili ng linisan at seguridad sa teritoryo. Ang aming mga nagawa ang direksyon sa pagbibigay ng mga serbisyo, patuloy na magsisigap upang mapabuti ang aming mga serbisyo para sa ikabuti ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna at mga nasasakupan nito. Sa pagkatapos ng aming presentasyon, sa aming samahan naman ng lalawigan na si Governor Ramil Hernandez ay walang sawang susukat sa lahat ng aming proyekto at programa, ang kanyang dedikasyon at nilito na nagbigay sa tagumpay ng pamahalaang publiko sa pagdating sa mga pangailangan ng pamahalaan at mga kababayan. Ang bawat tagumpay namin ay bunga ng masiglang pagtulungan ng bawat miyembro ng PGSO at ang suporta mula sa ating mahal na ganito.
kami po ang tanggapan ng pangkalahatang paglilingkod at hindi po kami naging para sa pagbubuhay ng pamilya. Ayun, palakpakan po natin, GSO, led by our, ano ba, stress pero forever lang, Tita Michi. Okay, hindi ko muna ha, palitan mo na kayo dito. Magandang umaga po! Nalay na? Okay, isang mabilis na pagkilala lang po sa ating mga department heads. We have here Ma'am Dalina Macalo, Sir Rodrigo Basbas, Ma'am Teresa Neva Reodica, Hazel Gahol, Sir Mario Tobias, Ma'am Fatima Elena Villaseñor, Sir Vivencio Malabanan, Sir Henry Halawi, Engineer Pablo Del Mundo, Ma'am Rosalia Cortez, Ma'am Jacqueline Bacanto, Ma'am Feli Cruz, of course, Ma'am Michi Elbo, Ma'am Jocelyn Nitan, Dr. Jed San, Ma'am Nelly Espino, Sir Marlon Tobias, Ma'am Lucia Negra, Sir Alvin Seo, Ma'am Maria Rueda Beatriz Inson. Wala lang. Dr. Judy Randilla, Dr. Greta Contejino, Dr. Herma Corlosa, Dr. Gleason Galendo, Dr. Regina Coral, Dr. Maria Eloisa Inano, and Dr. Maria Teresa Pindapitan. Also, I saw Dr. Lino Gamasal. Okay. Good morning! Wala sa likod, good morning! Okay, mabilis lang to na announcement. Of course, on September, we will be having our CSC month. Okay? So we would really be expecting all the departments to participate. And as of now, we are still accepting nominations for the natatanging kawani at natatanging tanggapan. Okay? So kindly submit them to our office within the week. Alright? At ngayon po, meron din tayo sineselebrate for this week, which is highly significant for all our hospitals. Hospital week po, no? So lahat po ng hospital natin ay nag-celebrate ngayon. So may we call on Sir Dennis. Okay, thank you. Pwede bang palapakan natin si Ma'am Lea? Thank you, Ma'am, ng announcement. Tawagin natin taga-LMC. Mabilis lang, ano? Si Ma'am Elsa Serrano. Andiyan pa? Ma'am, dito pa. Okay, ipapresent lang, ano, sa mabilis yung kanilang mga news at saka escorts. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Dahil po nagdiriwang kami ng National Hospital Week, meron po kami, ano naman po ay hindi seryosohan, meron po kami mga news, bawat team po. So, yung judge po sa kanila. So, ano news? So, maaari po bang imbitahan ang mga news and escort dito ay team po. Kung tawagin ko po, magkasama na po ang escort kasi baka po tayo magkakaroon dito. Ano po? So, kung tawagin ko ay correct team, ang news ay iba kundi si Mr. Veronica Buliante and the escort Roger Villanueva. Hello. Ikot kayo. Mama kayo. Veronica Buliante representing administrative. Roses are red, violets are blue. Meron akong crush, ikaw ang blue. Thank you.
team. Ang susunod po ay ang blue team. News Dr. Erica Obsonet. Hello po, si Jerry Conso. Geology Department ng Laguna Education. Naniniwala ako na na-times ko. Okay, maraming salamat, blue team. Ang susunod ay yellow team. News, Merico Padulina and James Paul Alvarez. Ang yellow team po ay from Janitorial and Security. Doon po sa mga tatawagin pa, pagkarampa, pagharap, diretso lang yung pakilala. Introduce na para mabilis yung pacing. Ahaba tayo masyado sa program. Good morning po, I'm Mary Joy Padaluna from Security of LNC. Ako po yung modelo na bibinayaan ng maraming kagandahan, pero pagkita ang labanan, alam na kung anong puhunan. My name is James Paul Caras from Security to LMC. May kasabihan po tayo, hindi pa nakagawa sa inyong paningin po, based ako sa paningin ng aking nasa. Hindi pa po tayo tapos sa yung mga empleyado po natin. Supportahan po natin ang aktibidades ng bawat opisina, okay? Okay. Okay, last but not the least, from Green Team, from Nursing. Good morning po, I'm Arvin Edor for Green Team. Doc Judy. May 10 po bang birthday nyo? Bakit? Baka po kasi may tendency maging permanent na ako. Okay, maraming salamat po. Dito ko lang po. Ang ating judges po ay walang iba kundi si Sir Dennis Williams and Ma'am Leia Javier. Maraming salamat po. Okay, palakpakan po natin ang LNC at ang lahat ng hospital na mag-celebrate ng Hospital Week. Lastly, pwede po ba yung mga empleyado natin na nag-aalisan, makinig po muna tayo, tapusin natin, ha? Okay, tinatawagan po natin to give the message on behalf of our Governor, Laurel Hernandez. May we call on Ma'am Karina Macalos. Kung gabi na umaalis, Ma'am Leia, empleyado. Okay, hindi ko mabilis. Isang magandang umaga sa inyo lahat. Sa ating mga department heads, good morning to all our doctors,
celebrating the Hospital Week. Congratulations po. Mukhang maganda yung presentation. Anyway, gusto po lang ating administration on behalf of Attorney Dulce H. Banal, greet our PGSO. Palakpakan po natin ang GSO. Okay? Yun. Meron po Basta. Anyway, nakita po natin yung extensive work that they've been rendering the provincial government of Laguna. So, kahit po sa tingin natin simple ang kanilang ginagawa, we have to acknowledge na importante ang bawat isang miyembro ng GSO. To Tita Michi, to Ma'am Risa, to Sir Winston, maraming salamat for always heeding to our call. Sila po yung mga simpleng request natin, alam natin na pinagbibigyan natin. And tayo po naman, dahil siya ay nagsiservisyo ng tama, we also have to do our part. Ano po? Kailangan kung ano yung kanilang ginagawang pag-maintenance, in cleaning our area, in maintaining our structures and facilities, gawin po natin ang ating obligasyon na mapanatili at matulungan sila in upkeeping our facilities. Yun lang po. Have a good morning. Maraming salamat po at magtrabaho tayo ng mahusay. Start of August. Good morning everyone. Thank you, PGSO.